Noong nakaraang linggo, bahagi pa lang ng motor mount ang natapos ko para sa version 4 ng electric bike at hinihintay ko na lang ang mga pulley. Simula nun, sinimula ko nang gawin ang lahat ng natitirang parte para sa motor mount. Kailangan ngayon na maghiwalay at maging perpektong paralel ang mga plito ng motor mount dahil may mga bearing at shaft na nakalagay dito. Kailangan kong gumawa ng mga spacer na maglalagay ng 43mm na pagitan sa dalawang plato. Buti na lang may lathe si Lolo, kaya nagamit ko ito para gawin ang mga spacer mula sa aluminum tubes. Nakatulong ang lathe para mapaikli ko ang motor. Gaya ng sabi ko sa video last week, nakaharang ang nakausling dulo ng motor sa pedal cranks, kaya malaking tulong na maputol ito at maging maayos. May grinder din siya, kaya nagawa kong pakinisin ang ilang bahagi sa dulo ng secondary drive shaft para kapag ikinabit ko ang mga pulley sa drive shaft, may patag na bahagi na kakapitan ng mga grub screw. Dumating na ang mga pulley at oras ng buuin ang bisikleta. Pero may unang problema. Nabusan ng baterya ang camera ko. Ngayon, hindi ko alam kung anong pinakamagandang paraan para pagalitan ng sarili ko. Pero siguradong deserve ko talagang pagalitan ngayon. Nagpasya akong subukan agad ang bisikleta. At pumalya ang pulley. At wala akong video ng pagkasira nito. Anong nangyari? Sa totoo lang, minadali kong disenyo para matapos ko agad ito sa loob ng 1 linggo. Kung napanood nyo ang video tungkol sa pulley, 2 bersyon nito ang pinagdaanan ko sa loob ng 1 linggo. Pero hindi ko napansin ang simpleng pagkakamali sa disenyo. Ganito dati ang itsura ng isang spoke ng pulley bago masira. Pero ngayon, lahat ng 6 na spoke ay ganito na rin. Masyadong manipis ang materials sa paligid ng bolt holes sa ilalim ng spoke. Kaya kapag may torque mula sa motor, tumataas ang puwersa sa kanang bolt at bumababa sa kaliwa, dahilan ng pagkapunit ng kaliwang bolt palabas ng bata. Ngayon, ang dahilan kung bakit manipis lang ang materyales sa pundong ito ay dahil kailangan magkasya ang pulley sa disc brake hub ng gulong na may sukat na 52mm ang diametro. Bago ko matapos ang pagdidisenyo ng mga spoke, kailangan kong gupitin ang 52mm na butas sa ibaba ng mga spoke para magkasya sa hub na ito. Ngayon, ginawa ko talaga ang ilang structure analysis o simulation sa Fusion 360 sa spoke na ito bago ko ito gupitin. Nakakuha ako ng ilang di mapagkakatiwala ang resulta dahil wala akong ideya kung gaano kalakas ang torque na nalalabas ng electric motor na ito. Kailangan kong balikan ang isa sa mga video ko tungkol sa version 3 ng electric bike na gumagamit din ng parehong motor. Ilalagay ko ang link ng motor sa description para sa mga nagtanong sa huli kong video. Natuklasan kong umabot ang bisikleta mula 0 hanggang 30 milya kada oras o 13.4 na metro bawat segundo sa loob ng 12 segundo. Nagbibigay ito ng acceleration ng mga 1.2 metro bawat segundo kwadrado. At dahil ang pinagsamang masa ko at ng bisikleta ay mga 110 kilo, magbibigay ito ng puwersang pasulong na 132 Newton. Sa radius ng gulong na 0.325 metro, magbibigay ito ng average na torque na 42.9 Newton metro. Dahil average lang ang torque, di ako sigurado sa peak torque. Maaaring mas mataas pa ito at ang electric bike version 4 ay may 20% dagdag torque. Ngunit 20% mas mababa ang top speed. Kaya ang gagawin ko ay dodoblehin ko ang halaga ng torque na ito bilang safety factor. Kaya gamitin natin ang 5.8 Newton meters. Dahil ang radius ng pulley ay 0.14 metro. At ang torque na ito ay kailangang paghati-hatian ng 6 na magkakaibang spokes. Sa madaling salita, kailangan makaya ng isang pulley spoke ang 102 newtons ng puwersya sa dulo nito na ginamit sa simulation sa Fusion 360. Nagbibigay ito ng safety factor na 2.16 na ibig sabihin ang pulley spoke ay dapat kayang tiisin ang doble ng lakas na hindi nababasag. Para sa mga engineer, gumamit ako ng pinakamaliit na mesh size at tumagal bago matapos ng computer ko. Pero kailangan ko itong gawin para sa pinakatumpak na resulta, pero hindi pa rin tama. Matapos masira ang totoong pulley, pinalikan ko ang mga simulation sa Fusion 360 at napagtanto ko mali ang paraan ng pag-eksperimento ko. Kinabit ko muna ang pulley sa mga butas ng bolt sa ibaba, tapos nag-apply ako ng pahalang na puwersa sa butas. Hindi ko naisip na pwedeng mapunit o mabunot ang mga butas ng bolt na ito. Kaya ang ginawa ko, kinailangan kong baguhin ang simulation at gumamit ng bolt constraint sa Fusion 360 para i-bolt ang mga butas na ito sa isang pecking hub at ulitin ang simulation. Nagbigay ito ng resulta na mas mukhang tama, na may safety factor na 0.87 na ibig sabihin ay mababasag ito. Mas pinalalim ko pa ang testing, ginamit ko ang lumang spokes, kinabit sa hub, at tinipit ang hub sa vise. Nilagay ko sila sa kabaliktarang direksyon para mapulit yung kabilang butas ng bolt at mas maging tumpak ang test kahit sira na ang isang side ng spoke. Sinabit ko ang mga pabigat sa dulo ng spoke at tinest ang lakas na kaya nito.
Sige, ito ang unang test gamit ang 10 kilo. Kaya siguro ng 10 kilo, pero halata na deform na. Di ko alam kung gano'n yung nakikita, pero may deformation na sa butas ng bolt. Sige, tinaasan ko na ang bigat sa 11.25 kilo. At dahan-dahang ibinababa ang bigat. At hulaan mo, bumigay sila sa 11.25 kilo na mga 110 Newton ng puwersa na bahagya lang mas mataas kaysa sa prediksyon ng Fusion 360. Kaya nagpatuloy ako sa pagdidisenyo ng mga bagong spokes ng pulley na hindi lang mas marami ang materyales sa paligid ng mga butas ng bolt, kundi mas malayo rin ang pagitan ng mga butas ng bolt para mabawasan ang tensyon at pawersang kompresyon kapag nilalagay ito sa ilalim ng torosyon. Nagdisenyo at nagputol ako ng aluminum ring bilang pampalakas sa 3D printed na bahagi ng pulley. Bago ko putulin ang lahat ng pyesa at buuin ang pulley, inulit ko muna ang structural test sa pamamagitan ng pagclamp ng bagong spoke ng pulley sa vise at pagsabit ng mga pabigat. Kinaya nito ang 20 kilo. Kahit ilang ulit ko pang pupukin ng martilyo, hindi gumalaw. Ang sumunod na araw ay ginugol ko sa pagputol, pagtap at pagbalugtot ng lahat ng bagong bahagi ng pulley, pati na rin sa pagprint ng bagong 3D printed na bahagi ng tooth profile gamit ang bago kong 3D printer na ipinadala sa akin ng Anycubic. Pogo Nilang Star 1 model printer. Sa tingin ko, tama ang pagbikas ko niyan. Sa ngayon, maganda siya. Malaki ang build platform at may features na wala sa dati kong Creality CR10. Kaunti pa lang na-print ko, kaya di pa ako makapagbigay ng konkretong opinyon. Ilalagay ko ang link sa baba ng description. Tinan nyo na lang kung interesado sa bagong printer. Inesembo ang pulley sa gulong, ikinabit sa bisikleta, at handa na para sa test ride. Pero syempre, sa pagkakataong ito, i-record ko na. Oh, pumasa ito sa unang pagsubok na lumampas sa bilis ng paglalakad. Pagkatapos, kaunting dagdag na tog ang naging dahilan para dumulas ang belt. Panahon na para dagdagan pa ang tensyon. Dahan-dahan kong tinaasan ang throttle inputs bawat pagkakataon para makita kung paano kakayanin ng pulley. At mukhang maayos naman itong tumagal. Pero di pa tapos ang mga problema. Mukhang kaya na ng pulley ang lahat ng puwersa, kaya ayos na. Pero nang subukan kong tanggalin ang ilang malilit na pulley para lagyan ng threadlock ang grub screw, ayaw pa rin gumalaw. Kahit tinanggal ko na ang 2 grub screw sa bawat pulley, at pinilit pa ito para paluwagin, hindi pa rin natanggal sa shaft. Sa madaling salita, ang nangyari ay ganito. Medyo malambot ang stainless steel shaft at ang mga grub screw na nakakabit dito ay bumaon na sa stainless steel. At dahil sa torque ng motor, ang grub screw ay nakatapos ng kaunting stainless steel. At ang chip na ito ay naipit sa aluminium ng pulley. Dahil dito, nag-lock ang pulley sa shaft. Matapos ang maraming pagpukpok at paggamit ng pliers nang hindi masira ang mga ngipin, natanggal ko rin ang mga pulley sa huli. Gayunpaman, kailangan ko namang maghanap ng isang hardened stainless steel o hardened steel na shaft bilang pamalit. Naalala kong may luma akong motor na may 8mm shaft na hardened steel. Kaya nilagay ko ito sa bisikleta at naging maayos naman. Ngayon, handa na ang bisikleta para maikabit ko na maayos ang lahat ng electronics. Tapusin ito at pagkatapos ay mag-test ride ng maayos. Sa totoo lang, hindi pa talaga. Habang nagbibisikleta ako ng mga 20 milya kada oras, napansin kong nagsimulang manginig ng malakas ang bisikleta. Marahil dahil sa resonant frequency mula sa maliit na belt o secondary drive shaft. Kailangan ko lang i-pause saglit ang video. Bumaba ako sa shed para kunan ng video ang panginginig ng unang reduction stage ng pulley. Sa kabutihang palad, wala naman talagang mali sa disenyo ko. Pero sa kasamaang palad, may depekto sa disenyo o may kunong mali sa bagong motor na nakuha ako. Pasensya na sa medyo pangit na audio, cellphone lang gamit ko. Tinanggal ko na lahat ng belt, pero may vibration pa rin, kaya mukhang hindi balanse ang motor.
Makikita ninyo dito ang output shaft ng motor. At walang belt na nakakabit dito sa step down. At saka ang likurang gulong ay malino na tinanggal sa belt para sa kaligtasan. Kapag piniga ko ang throttle sa isang tiyak na RPM, maririnig mo ang sobrang tinding vibration. Ngayon, hindi ako sigurado kung paano ko isisingit itong mabilisang video na kinunan ko gamit ang phone sa main video. Dahil sa tingin ko, ipinaliwanag ko na babalik ako sa lumang single pulley setup. Pero ngayon, nalaman ko na ang problema ay nasa motor. Kaya kailangan kong subukan ayusin yun sa motor at na ang disenyo ko para sa motor mount ay ayos naman pala talaga. Kaya baka, okay pa rin tayo sa high torque dual pulley step down setup. Sige, tama ng usapan na to. Balik na tayo sa main na video. Nais ko sanang idiretso na lang ang drive belt mula sa motor at tanggalin ang dual pulley step down. Pero mawawala ang ideya ng malakas na torque sa e-bike at masasayang yung video ko last week dahil kailangan ko ring ulitin ang motor mount. Kaya ayan ang sitwasyon ko ngayon sa electric bike. Hindi talaga ako sigurado kung ano ang susunod kong gagawin. So na naging interesante sa'yo ang buong pagsusuri ng pulley, pati na rin ang pagkasira ng istruktura nito. Kailangan kong umatras muna sa proyekto at pag-isipan pa ang susunod kong gagawin. Mas gusto ko pang gawin yun, kaysa alam mo yung umusad ng isang hakbang, tapos atras na naman ng 2 beses. Kaya gusto kong maglaan pa ng mas maraming oras para subukang idisenyo ito ng maayos. Sinabi ko naman sa simula pa lang ng proyekto na hindi ko ito pagmamadaliin, pero nadala ko ng excitement na magkaroon ng electric bike. Kaya nauwi ako sa pagmamadali. Kailangan ko ring banggitin na wala mo ng video sa susunod na linggo. Gusto ko nang bumalik sa paggawa ng mga full-length na project videos tuwing, alam mo na, mga 2 linggo. Kadalasan, nagkatrabaho ako kahit weekends para matapos ang mga proyekto. Dahil inaabot ng 1 o 2 araw ang pag-narrate at pag-edit ng video bago ma-upload. 3 araw lang ng weekdays ang meron ako para magtrabaho sa proyekto. Kaya hindi sapat ito para makagawa ng maayos at mahaba na video. Lalo na sa dami ng gusto kong gawin. Kaya excited talaga akong maglaan ng 1 linggo o 2 para sa isang proyekto. At pagkatapos ay i-edit ito, alam mo na, tapusin ng maayos ang proyekto, siguraduhin gumagana lahat, at saka i-upload sa YouTube para hindi niyo na kailangan panuurin ang lahat ng mga palpak na nangyayari. Babanggitin ko pa rin ang mga pumalpak na bahagi, pero hindi na buong video. Gagawin ko na lang itong maliit na segment dahil importante pa rin ipakita ang mga pagkakamali ko. Excited lang ako magbigay ng mas maraming oras sa bawat proyekto. May ilan akong kolaborasyong paparating sa susunod na ilang linggo. Kaya baka hindi rin gano'ng katagal bago lumabas ang bagong video. Siguro 2 linggo pa. Kaya hindi ko naman tuluyang ititigil ang lingguhang mga video. Ang sinasabi ko lang, hindi ko pagmamadaliin ang isang proyekto para lang mailabas ito sa loob ng 1 linggo. Kung hindi pa ito tapos at hindi pa gumagana. Kung wala kayo makita na video mula sa akin tuwing Biyernes, huwag mag-alala. Mas matagal lang ako nagtatrabaho sa isang proyekto. Abangan ang mga parating kong kolaborasyon. At para sa electric bike, hindi pa ito tuluyang patay. Kailangan ko lang siguro maglaan pa ng konting oras dito. At gusto ko magpasalamat sa inyo sa panonood. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakibigyan ng thumbs up. Kung bago ka sa aking channel, paki-click ang subscribe button. Isang malaking pasasalamat sa lahat ng aking mga patron sa pagsuporta sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit nagiging posible ang mga hindi lingguhang video na ito. Mag-upload ako ng behind the scenes para makita ninyo ang ginagawa ko sa photography sa Patreon. Hindi lingguhan ang buong video, pero magpo-post pa rin ako ng mga larawan sa Patreon para makita ninyo ang ginagawa ko ngayon. Salamat sa panonood, makikita tayo ulit sa ilang linggo. Paalam!